Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius? Mula October 1 to 15, 2024, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. So, ang bida dito, lalaki. So, yung lalaki, kasal. Masaya naman siya sa kasal niya o sa relasyon niya ngayon. Basta kasal siya. May anak na rin. O pwede rin wala. Basta kasal. Kasal yan. Pwede rin mayaman. Kung di mayaman ay may stable job. So, pag sinabi mong stable job ay permanent. Permanent yung status niya sa work. Ito, nalilito ko dito sa card na to. Kasi ang alam ko indecision to eh. Pero pag gumanito, decision. Pero baliktad eh. Ito yung naging indecision. Kaya minsan nalilito ko sa card na to eh. Pero mag-stick ako sa indecision. Pag naka-upright to, indecision. Pag ganito, decision. Nakalimutan ko, ganito yan, di ba? So, ang dating sa akin, parang problemado yung lalaki dito sa trabaho niya. Duroy mo, baliktad. Masaya siya sa relasyon niya, pero tingin ko pangit yung career niya. Pangit yung takbo ng career. Maganda yung takbo ng love life. Pero, career, mukhang hindi. Na para pang pinanghihinaan na siya ng loob dito. Kasi, siguro, matagal niya nang na-experience yung problem na sinasabi ko. With businessman yan. Yung may sarili siyang business, parang nalulugi na. Parang nawawalan siya ng direction doon sa work niya. Sabihin nga natin permanent na siya doon sa work, pero parang di na siya masaya. Na parang bang napapaisip-isip na siya. Kung magre-resign na ba o kung mag-stay pa. Ganon. Ganon ang dating. So, ano pa? Ano pa bang sasabi ko dito? So, ibang case, sabihin natin, pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi dun sa workplace, lagi siyang absent-minded dun. Habang nag-work siya, hindi siya makapag-focus. Lagi siyang distracted o madaling ma-distract. May pagka-lazy siya doon sa work niya. Kasi parang demotivated siya eh. Hindi siya inspired mag-work. Wala siyang energy. Hindi siya makapag-focus sa ginagawa niya.
Saka, hindi, tawag dito, parang ayaw niya na sa work na paulit-ulit, may routine. Ang gusto naman niya ng adventure, maiba naman. Sa nakasgisnan niyang routine, kaya lang dito kasi ang pentacle ay practicality. May baliktad to. Parang, minsan nalulus niya yung pagiging practical o common sense. Ewan ko, ganyan ang dating dito. Kasi nga pinanghihinaan na siya ng loob na para bang may gusto siyang gawin. Gusto naman niyang maiba. Gusto niya ng change. Ano yung decision niya dito? O magiging decision. Anyways, punta tayo sa ibang scenario. So, pag nakita ko to, parang ang dating sa akin, let go. Sa topic ng control. Go with the flow. Ganyan. Kasi may control issues yung iba sa inyo. Kaya, para makapag-relax at para mawala ang stress, let go na lang sa control. In a way, hayaan na lang natin ang universe na magdikta ng tadhana para sa atin. Angelic help, miraculous aid. Oh, ito maganda. Maganda in a way na may tutulong sa iba sa inyo in times of crisis. May miracle. Okay? Makaka-receive ang iba sa inyo ng miracle o generosity mula sa ibang tao. So, pupunta na sana tayo dito sa last deck. Mahaba pa pala yung oras. Dagdagan pa natin. Ano to? Well, ang dating, kung gusto mo may matutunan, kailangan mong mag-ask ng help sa ibang tao. Kailangan mo ng mentor na tutulong sa iyo para masagot ang mga di mo alam. Kailangan mo ng teacher. So, yun yung asking for help. Kailangan mo mag-small steps. Ibig sabihin, paunti-unti. Gumawa ng action. Siguro nahihiya yung iba sa inyo na mag-ask ng help. Na parang ina-encourage na huwag matakot. So, yun lang. Kailangan ng teacher dito. Sabihin natin magkaka-problema yung iba sa inyo kasi nga may change na maaaring mangyari na hindi natin inaasahan, whether good or bad to. Parang i-embrace na lang natin, ganun. Be optimistic na makakatulong tong change sa future. Ganun.
Mhm. Anyways, babasahin ko na lang to. Dali naman to intindihin. Extra message sa 2 weeks na to, October 1 to 15, 2025. Spirit, your spirit is about to be sublimated. Yes. Trust your intuition. Intuition. So, ang dating sa akin, aggressive intuition. O optimism on intuition. Asahan natin natatama ang intuition ng iba sa inyo, kaya gamitin nyo. Believe sa power ng intuition. Kaya sabi, yes, trust your intuition. Mhm. Surprise. You may be surprised. So, asahan din natin na magugulat yung iba sa inyo. Mabibigla. Surprise eh. Baka yun na yun sa transformation na maaaring mangyari. Pero hopefully, in a good way itong surprise. Pero, pag nakita ko ang word na surprise, good. Tingin ko good siya. Good change. Kasi pag shock, parang ano, o shock, parang negative, diba? So, in-expect ko na good to, kasi surprise me. Good change. Kung shock, di bad change. O sabihin natin painful change kung shock. Test. Your strengths and weaknesses are being tested. At ang huli, past life. We reunite with our loved ones over and over in different lives. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.